Hello guys! Welcome back again sa ating channel. Today, meron na naman tayong naispatan na video na isang alamat ng paggawa ng bahay. Ito yung commonly practice na nangyayari sa probinsya. Napakarami na ito ganitong pangyayari. Which is, kahit sa social media guys makikita nyo yung ganito. Sa tara guys, panoorin natin yung video ni Manong. And after that, magbigay tayo ng mixing comment kung tama ba o mali. Let's go! Nyo yung loob, walang nosing, di ba? Walang nosing, halos wala nang puste sa loob, oh. Kasi nuna nga itong asintada, dapat may nosing pa ito na dos kung may una yung poste. Yan, oh. Halos wala nang poste sa loob. Na lang, mayroong poste. Pero malayo yan. Dito pa yan yung hollow blocks. Dito pa banda. Tapos yung poste umabot na dito. Kaya sabi nila iniipit ng buhos yung hollow blocks. Ganyan yung gusto nila. Okay guys, so nakita natin yung video ni Manong. So tama nga, na unang ginawa yung CHB bago sila nagbuhos ng poste. Which is, mali yung ganon. So sa totoong buhay talaga o sa totoong pangyayari ng paggawa ng structure ng bahay natin o yung building, ang nauna talaga dito guys, yung mga structural elements. Katulad ng puting, poste, tie beam, sa kabiga. Sila yung unang ina-assemble o unang itinatayo sa site bago yung CHB natin. Kasi guys, yung CHB, walang naiko-contribute yan sa tibay ng bahay mo. Ang tibay talaga ng bahay ay nasa mga structural elements katulad ng mga poste at biga. Sila yung mga nagdadala ng bigat ng mga loads from top and then ita-transfer ito sa puting natin. Para doon, i-distribute naman ni puting sa lupa yung bigat na nakuha niya from top to bottom. So ngayon guys, kung gusto mo magkaroon pa ng mas matibay na bahay, kailangan mo talagang lumapit sa mga other professional. Katulad na lang ng mga civil engineer, architect, sila yung malalapitan mo kung gusto mo ng magandang design o matibay na bahay. So bakit ka, alam mo yun, pagkakatiwala yung ganitong gawa, which is para sa akin guys back job to back job. Kung ako'y nandito, ipagigiba ko yan. And then, alam mo yun, yung pera na nilaan mo dito is masasayang lang. Kasi guys, alam mo, sa totoo lang, hindi mahal ang pagkonsulta sa mga professional katulad na lang ng civil engineer or architect. Dahil sila yung mga guys, sila yung maaasahan mo sa pagpapagawa ng bahay mo guys. Kaya dapat guys, hindi mo tinitipid yung mga ganyang bagay na pag-hire ng mga professional kasi sila yung magbibigay ng tamang computation, tamang guidelines sa paggawa o sa pagbuo ng dream house mo. Kasi guys, yung ganito, kung patitibag mo to, magkano ang nagastos mo dyan? Diba? Tapos, nawala lang, nasunog lang yung pera mo. So, instead na mapunta sa ganitong pangyayari lahat ng ginawa, it's better to consult na the other professional like civil engineer. They will give you the proper methodology para mabuo ng matibay yung bahay mo. Para paglipat mo dito at pagka natutulog ka na dito, kampante ka na hindi magigiba kahit magkaroon pa yan ng lindol na mataas alam mo yun. So, dito guys, hindi ako tiwala sa mga ganitong gawa ng mga ng mga foreman sa probinsya. Sorry sorry doon. Kasi nagsasayang lang tayo ng pera kapag ganito yung ginawa nyo. Sorry talaga. Dahil hindi ako sang-ayon sa mga ganito. Kasi ako, sa designer din, nagdi-design din ako. Yung talagang tamang design talaga yung ginagawa namin. Hindi kami nagbibigay ng mali. Kapag mayroong konting mali, tinatama na namin para maiwasan namin yung mga future problem na pwede naming makita o kaharapin kapag nagawa na. So, yun na nga guys, yung mga advice na yan, sana sundin nyo na lang.
Kasi mag-hire na lang kayo ng ng mga professional para hindi masayang ang pera nyo. Okay? Bye-bye.